100 milyong piso. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ng lalaking nasa harapan niya. Malamig, walang emosyon. Kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng aircon sa loob ng napakalawak na opisina. Napatingin si Celestina sa lalaki, si Angelo de la Vega. Ang CEO, ang pangalan niya ay pamilyar sa lahat, pero ang mukha niya ay parang isang estatwa na nililok mula sa yelo. Perpekto, pero walang buhay. 100 milyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Celeste. Tinatabunan ang mahinang tibok ng kanyang puso na kanina pa kumakabog sa kaba at takot. Ang halagang yon ay parang isang panaginip, isang numerong hindi niya kayang isulat nang hindi nagkakamali sa dami ng zero. Kaninang umaga lang, ang tanging laman ng isip niya ay ang sinabi ng doktor. Kailangan na ng kidney transplant ng tatay mo, Miss Reyes, sa lalong madaling panahon. Naramdaman niya ulit ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pamilyar na kirot, na dulot ng kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang sarili niya na nakasandal sa pader ng ospital, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag para kay Papa. Pero paano? Saan siya kukuha ng milyon-milyong piso para sa operasyon? At ngayon, heto siya. Nakaupo sa isang malambot na upuan sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati. Sa harap ng isang lalaking nag-aalok ng solusyon. Pero ang solusyon ay may kapalit. Isang kapalit na hindi niya kailanman naisip. Ang kailangan mo lang gawin, pagpapatuloy ni Gio de la Vega, ibinaba ang folder na kanina pa niya hawak, ay maging asawa ko. Sa papel. Napalunok si Celeste. Aasawa? 1 taon, sabi ng lalaki, na para bang nagpapaliwanag lang ng isang simpleng business proposal. For 1 year, you will be Mrs. Celestina de la Vega. You will attend corporate events with me. You will smile for the cameras. You will live in my house. Pagkatapos ng 1 taon, aayusin natin ang annulment. Walang gulo, walang tanong. At ang 100 milyon ay mapapasayo. Sapat para sa operasyon ng tatay mo at para makapagsimula kayo ulit. Tinitigan ni Celeste ang mga mata ni Gio, naghahanap ng kahit anong bahid ng emosyon, pero wala. Para siyang nakatingin sa isang blangkong pader. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Hindi ako katulad ng mga babaeng nakikita kong kasama mo sa mga magazine. Isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa labi ni Gio, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Exactly. Kailangan ko ng isang taong simple, isang taong hindi magiging komplikado, at higit sa lahat, isang taong desperado. Ang huling salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Desperado. Oo, desperado siya. Ang amoy ng antiseptic sa ospital, ang tunog ng makinang sumusubaybay sa pintig ng puso ni Papa, ang maputlang mukha nito habang natutulog, lahat ng yon ay nagpapatunay na desperado siya. Tumayo si Gio at lumapit sa malaking bintanang salamin. Tanaw ang buong syudad. Ang lolo ko. He wants me to settle down bago niya tuluyang ipasa sa akin ang buong kumpanya. This is the easiest way. A temporary solution. Walang nararamdaman. Walang attachment. Isang kontrata lang. Isang kontrata. Ang buhay niya. Ang pangalan niya. Ang pagkatao niya. Kapalit ng buhay ng kanyang ama. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip, sabi ni Celeste. Nanginginig ang boses. You have until tomorrow morning. Sagot ni Gio. Hindi man lang siya nilingon. The hospital called. Naghahanap na sila ng donor para sa tatay mo. Time is not on your side, Miss Reyes. Parang may kung anong humaplos sa puso niya. Alam din nito ang sitwasyon sa ospital. Pinag-aralan siya. Planado ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Celeste. Dumiretso siya sa ospital. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ama. Natutulog si Tomas, ang kanyang papa.
At sa liwanag na nagmumula sa labas, kitang-kita niya ang pangangayayat nito. Ang dating malakas na mga kamay na gumagawa ng mga muebles ay ngayon nakapatong lang sa ibabaw ng kumot. May nakakabit na swero. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay niya. Mainit pa rin. Ang kamay na iyon ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang nagturo sa kanya kung paano maging mabuting tao. Gagawin niya ang lahat para sa lalaking ito. Lahat. Mahal na mahal kita, Papa. Bulong niya sa hangin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Kinabukasan, bumalik siya sa De La Vega Corporation. Suot ang parehong damit, dala ang parehong bigat sa dibdib, pero mayroon ng desisyon sa kanyang puso. Dinala siya ng sekretarya sa isang conference room kung saan naghihintay na ang abogado ni Gio. Si Gio ay wala doon. Mas mabuti na rin. Baka hindi niya kayanin kung nakikita niya ang malamig nitong mga mata. Inilatag ng abogado ang isang makapal na dokumento sa lamesa. Please read the contract carefully, Ms. Reyes. Pero hindi na nagbasa si Celeste. Alam niya na kahit anong nakasulat doon, gagawin niya. Para kay Papa. Ang mga salita sa papel ay lumabos sa paningin niya dahil sa mga luhang namumuo. Kinuha niya ang pluma na iniabot sa kanya. Ang bigat. Parang mas mabigat pa sa buong mundo. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapit ang dulo ng pluma sa papel, sa linya sa tabi ng kanyang pangalan. Ito na yon, ang pagbebenta ng kanyang sarili. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa dilim, ang tanging nakita niya ay ang mukha ng kanyang ama na nakangiti. Pumapayag ako. Ang malaking bakal na tarangkahan ay bumukas ng walang tunog, na parang isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Dumaan ang mamahaling sasakyan ni Gio sa isang mahabang daanan na napapaligiran ng perpektong pagkagupit ng mga halaman at mga bukal na kumikinang sa ilalim ng araw. Para itong isang eksena mula sa pelikula. Ang problema, hindi siya ang bida. Pakiramdam niya ay isa lang siyang extra na napasama sa set. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pinto na mas malaki pa sa buong sala ng inuupahan nilang bahay. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na nagbukas ng pinto para sa kanya. "Welcome home, ma'am," sabi nito, nakayuko. Napalunok si Celeste. Home. Ang salitang yon ay parang banyaga sa lugar na ito. Pumasok siya at ang unang bumungad sa kanya ay ang sarili niyang refleksyon sa sahig na gawa sa marmol. Napakakinang nito na parang salamin. Napatingin siya sa kanyang suot, isang simpleng bestida at luma ng sapatos. Pinagpapawisan ng kanyang mga palad habang mahigpit niyang hawak ang strap ng kanyang gasgas ng bag. Dito nakalagay ang iilang damit na naimpake niya. "Ipapaakyat ko na ang mga gamit mo sa kwarto," sabi ni Gio mula sa kanyang likuran. Ang boses ay walang pinagbago, malamig at formal. Hindi siya sumagot. Ang tingin niya ay abala sa paglibot sa paligid. Ang matataas na kisayme, ang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal, ang mga painting sa pader na mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ang katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na tila sinasabi sa kanyang hindi siya kabilang dito. Isang kulungan, naisip niya. Isang napakagandang kulungan. Ang unang hapunan ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang lamesa ay napakahaba, sapat para sa 20 tao, pero 3 lang sila. Siya si Gio at isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang kasing talim ng kutsilyo. Ipinakilala siya ni Gio bilang kanyang lolo, si Don Ricardo de la Vega. Hindi ngumiti ang matanda. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam sa kanya na para siyang isang insektong gumagapang sa mamahalin nitong hapagkainan. "So this is the girl," sabi ni Don Ricardo. Pero ang mga mata nito ay nakatuon kay Gio, na para bang si Celeste ay isang bagay lang
na pinag-uusapan at wala doon. Her name is Celestina, Lolo, sagot ni Gio. I know her name, mariing sabi ng matanda. At iyon na ang huli niyang sinabi tungkol sa kanya. Sa buong oras ng hapunan, kinausap lang ni Don Ricardo si Gio tungkol sa negosyo, tungkol sa stock market, tungkol sa isang bagong proyekto sa Cebu. Si Celeste ay nakaupo lang doon, tahimik, pinipilit lunukin ang pagkain na tila naging bato sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya at napatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang kubyertos. Pakiramdam niya ay invisible siya. Mas masakit pa pala iyon kaysa sa direktang insulto. Kinabukasan, habang si Gio ay nasa opisina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng napakaganda, balot sa mga designer clothes, mula ulo hanggang paa. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting matamis, pero hindi umaabot sa mga mata. You must be Celeste, sabi nito. Inilahad ang kamay. I'm Beatrice Imperial, a very very close friend of Gio's. Ang paraan niya ng pagbigkas sa very close friend ay may diin, puno ng pag-aari. Tinanggap ni Celeste ang kamay nito. Malamig. Nice to meet you, mahinang sagot ni Celeste. Oh, the pleasure is all mine, sabi ni Beatrice habang ang mga mata nito ay mabilis na sinusuri ang simpleng pambahay na suot ni Celeste. I was so surprised when I heard the news. Gio, getting married just like that at sa isang simple. May bahid ng pang-iinsulto sa huling salita. Gusto mo ba ng mainom? Tanong ni Celeste, sinusubukang maging magalang. Oh no, thank you. Hindi ako magtatagal. Sagot ni Beatrice, umupo sa isang sofa na para bang siya ang may-ari ng bahay. I just wanted to see for myself ang babaeng nakakuha ng atensyon ng aking si Gio. I must say, I'm a bit underwhelmed. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. Naramdaman na naman ni Celeste ang pamilyar na hiya. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. Pagpapatuloy ni Beatrice na wala na ang peking ng ngiti. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pwesto mo dyan ay pansamantala lang. Ako dapat ang nakaupo dyan. Ako ang nararapat para kay Gio. Tumayo na ito para umalis. Huminto ito sa tabi ni Celeste at bumulong, sapat lang para siya ang makarinig. Enjoy it while it lasts, dahil sa huli, basura ka lang napupulutin sa labas. Naiwan si Celeste na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang mga salita ni Beatrice ay umuukilkil sa kanyang isipan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Gio, may iniabot ito sa kanya, isang itim na credit card. Ano to? Tanong niya. Gamitin mo yan, sabi ni Gio, hindi nakatingin sa kanya. Abala sa pag-aayos ng kanyang necktie. Bumili ka ng mga bagong damit. Magpasalon ka. Kailangan mong magmukhang karapat-dapat sa apelyidong dala-dala mo ngayon. May event tayo sa Biyernes. Kinuha ni Celeste ang card. Malamig at matigas. Parang isang paalala. Isa siyang empleyado. At ito ang uniforme niya. Tiningnan niya ang likod ni Gio habang paakyat ito ng hagdanan. Ito ang asawa niya. Pero mas malayo pa sila sa isa't isa kaysa sa dalawang estranghero. Hinawakan niya ng mahigpit ang card. Hindi ito regalo. Bayad ito. Bayad para sa serbisyo niya. Gawin mo ang lahat para magmukha kang asawa ko. Narinig niyang sabi ni Gio bago ito tuluyang mawala sa pasilyo sa itaas. Napayuko si Celeste. Oo, ito ang pinasok niya. Isang gintong hawla. At sa loob nito, hindi lang siya nag-iisa. May mga buwitreng nag-aabang. Lumipas ang mga linggo na parang isang mahabang, walang katapusang panaginip. Nasanay na si Celeste sa katahimikan ng mansyon, sa mga tingin ng mga kasambahay na puno ng pagtataka, at sa malamig na presensya ni Gio tuwing gabi sa hapagkainan. Ang kanilang pagsasama ay may isang hindi nakasulat na patakaran.
Propesyonalismo. Sa umaga, sabay silang bababa para mag-almusal, pero ang usapan ay laging ligtas, tungkol sa panahon, o kung minsan, wala talagang usapan. Sa gabi, pag-uwi nito, magtatanong ito ng, "How was your day?" At sasagot siya ng, "Okay lang." At iyon na ang katapusan. Naging abala si Celeste sa pag-aasikaso sa pagpapalipat ng kanyang ama sa isang mas magandang ospital. Lahat ng gastos ay sinagot ng isang bank transfer na walang pangalan. Pero alam niya kung kanino galing. Iyon ang paalala sa kanya araw-araw. Trabaho lang ito. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa napakalaking library ng bahay, sinubukan niyang abutin ang isang makapal na libro sa pinakamataas na estante. Paborito niya ang librong yon noong kolehihiyo at nagulat siyang makita ito roon. Tumuntong siya sa isang maliit na upuan, pero kulang pa rin. Nang bigla, isang anino ang tumakip sa kanya. Isang kamay ang umabot sa ibabaw ng kanyang ulo at kinuha ang libro nang walang kahirap-hirap. Napalingon siya. Si Gio. Nakatayo ito sa likod niya. Napakalapit. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Naamoy niya ang banayad nitong pabango. "Here," sabi nito. Iniabot sa kanya ang libro. Ang mga mata nito ay nakatingin sa libro, hindi sa kanya. "Sa salamat," nauutal niyang sabi. Tumangulang ito at nagsimula ng maglakad paalis. Isang simpleng kilos, isang bagay na hindi kailangan. Pero sa loob ng ilang linggong pakiramdam niya'y isa siyang multo sa bahay na yon. Ang maliit na bagay na yon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang kakatwang init, ngunit sa mga sumunod na araw, isang kakaibang pagbabago ang naramdaman ni Celeste sa kanyang katawan. Nagsimula sa umaga, isang pakiramdam ng pagkahilo at pagduduwal na pilit niyang iwinawaksi. "Stress lang siguro," sabi niya sa sarili. Sino ba namang hindi mai-stress sa sitwasyon niya? Pero lumalala ito. Minsan, habang naglalakad siya sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin, bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Ang matingkad na kulay ng mga rosas ay naghalo-halo. Napakapit siya sa isang bangko, humihingal. Isang araw, hindi na niya nakayanan. Nasa hardin ulit siya, dinidiligan ang mga paborito niyang bulaklak nang biglang dumilim ang lahat. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at ang huling natandaan niya ay ang malambot na damo sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, ang unang nakita niya ay ang pamilyar na kisame ng kanyang silid. May malamig na tela sa kanyang noo. Sinubukan niyang bumangon pero isang kamay ang pumigil sa kanya. "Huwag ka munang bumangon." Isang boses ang nagsabi, si Gio. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Ang mukha ay seryoso, pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Siya ang nagbuhat sa akin." Biglang naisip ni Celeste. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. "Anong nangyari?" tanong niya. "Hinimatay ka sa hardin," sagot ni Gio. "Tatawag ako ng doktor." "Huwag na. Okay lang ako. Siguro sa init lang." "I insist," putol ni Gio sa kanya. At sa tono nito, alam niyang wala ng diskusyon. Dinala siya ni Gio sa isang pribadong klinika. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Nang nasa loob na sila ng examination room, isang mabait na doktora ang sumuri sa kanya. Matapos ang ilang tanong at pagsusuri, ngumiti ang doktora. "Mrs. De La Vega, I think I know what's happening," sabi nito. "Pero para makasiguro, mag-ultrasound tayo." Kinabahan si Celeste. Ultrasound. Habang inilalagay ng doktora ang malamig na gel sa kanyang tiyan, ang puso niya ay kumakarera. Anong makikita nila? Ipinakita ng doktora ang isang monitor. May isang itim at puting imahe doon. At isang maliit, kumukurap-kurap na tuldok. "Congratulations," nakangiting sabi ng doktora. "You're 6 weeks pregnant." Buntis. Ang salita ay tumama kay Celeste na parang kidlat. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Paano? Ang kasunduan. Ang kontrata?
Sandali, sabi ng doktora. Ikinunot ang noo habang ginagalaw ang aparato sa kanyang tiyan. Let me check something. Biglang tumahimik sa kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina. Okay, sabi ng doktora. Bumuntong hininga na may halong pagkamangha. Itinuro nito ang screen. Mrs. De La Vega, nakikita mo ba ito? Isa, dalawa, at tatlo. Napatingin si Celeste sa monitor. Tatlong maliliit na tuldok. Tatlong kumukurap-kurap na ilaw. You're having triplets, sabi ng doktora. Hindi maitago ang gulat sa boses. Parang nabingi si Celeste. Triplets. Hindi isa, kundi tatlo. Ang kontratang dapat ay simple at walang komplikasyon ay biglang naging pinakakomplikadong bagay sa buong mundo. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Hawak niya sa isang sobre ang 3 kopya ng ultrasound. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa banyo ng kanyang kwarto at nilak ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pinto, nanginginig. Inilabas niya ang mga litrato, 3 maliliit na hugis na parang butil ng bigas, ang kanyang mga anak. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Takot, gulat, at sa ilalim ng lahat ng yon, isang damdaming hindi niya inaasahan. Isang maliit na kislap ng saya. Paano niya sasabihin kay Gio? Paano ito tatanggapin ng pamilya De La Vega? Isa lang siyang pekeng asawa, isang bayaran. At ngayon, magkakaroon siya ng 3 anak sa tagapagmana ng kanilang imperyo. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi pwede. Hindi ito kasama sa plano. Bigla, may kumatok sa pinto. Isang malakas. Mabilis na katok. Celeste, are you okay? Boses ni Gio. At sa unang pagkakataon, may halong pag-aalala sa boses na yon. Napatingin si Celeste sa mga litrato sa kanyang nanginginig na kamay. Tapos sa nakasaradong pinto. Paano niya sasagutin ang tanong na yon? Kung kahit siya, hindi alam ang sagot. Nakatayo si Angelo De La Vega sa labas ng pinto ng banyo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi siya sanay sa pakiramdam na ito, ang kawalan ng kontrol. Sa mundo niya, lahat ay may presyo, lahat ay may solusyon, lahat ay napaplano. Pero ang babaeng nasa loob ng banyong yon, si Celeste, ay isang variable na hindi niya inaasahan. Ang pananahimik nito sa kotse kanina ay mas maingay pa kaysa sa sigaw. At ngayon, ang nakakabinging katahimikan mula sa loob ng banyong yon ay gumugulo sa sistema niya. Celeste, are you okay? Isang mahabang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas si Celeste. Namumula ang kanyang mga mata at ilong. Pero ang itsura niya ay hindi iyak. Mayroon itong determinasyon. Tahimik, iniabot nito sa kanya ang isang folder na galing sa klinika. Binuksan niya ito, mga medikal na dokumento, at sa ilalim, 3 maliliit na litrato, itim at puti. Hindi niya agad naintindihan. Ultrasound, sabi ni Celeste, ang boses ay bahagyang nanginginig, pero matatag. Buntis ako, Gio, at hindi lang isa. Bumagsak ang tingin ni Gio pabalik sa mga litrato. Doon niya napansin ang mga maliliit na arrow na may sulat kamay ng doktor. Baby A, Baby B, Baby C, 3. Ang numerong yon ay tumama sa kanya na parang malakas na suntok sa sikmura. Ang buong plano niya, ang maayos, kalkulado, at perpektong plano niya ay gumuho sa isang iglap. Isang kasal, isang taon, isang annulment. Simple. Pero ito ay chaos. Ang utak niya, na sanay sa paglutas ng problema, ay agad na nag-isip. Okay, sabi niya. Ang boses ay naging kasing lamig ng dati. We can fix this. May mga paraan para... Fix this? Putol ni Celeste. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi niya alam na taglay nito.
Anong ibig mong sabihin sa fix this? Na parang isa lang silang sirang tubo na kailangan mong kumpunihin? Celeste, be reasonable, sabi ni Gio, nagsisimulang mairita. This wasn't part of the plan. This complicates everything. Hindi sila everything. Mga anak ko sila. Halos pasigaw na, sabi ni Celeste. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Hindi sila isang komplikasyon o isang problema sa negosyo mo. Tao sila. Hindi pa sila tao, Celeste. They are... Huwag mong ituloy. Sigaw nito. Itinuro ang dibdib ni Gio gamit ang nanginginig na daliri. Huwag na huwag mong sasabihin, yan. Para sa'yo, kontrata lang ito. Pero para sa'kin, ito na ang buhay ko. At ang mga batang ito, sila ang buhay ko ngayon. Natigilan si Gio. Sa lahat ng inaasahan niyang reaksyon, pag-iyak, takot, pagmamakaawa, hindi niya inaasahan ang ganitong tapang. Hindi na siya nakasagot. Tumalikod si Celeste at mabilis na pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Gio sa pasilyo. Hawak ang mga litrato ng 3 buhay na hindi niya pinlano. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya ginawa niya ang tanging alam niyang gawin kapag gulong-gulo ang isip niya. Umalis. Kinuha niya ang susi ng kanyang sports car at pinaharurot ito palabas ng mansyon. Walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang isip niya ay isang bagyo, 3 bata. Ang responsibilidad na yon ay hindi kayang bayaran ng pera. Ang pamanang gusto ng lolo niya ay ang kumpanya, hindi isang instant na pamilya mula sa isang pekeng kasal. This would destroy him. Sisirain ito ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero habang nagmamaneho siya, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ni Celeste. Ang itsura nito habang ipinagtatanggol ang mga hindi pa isinisilang na mga bata. Ang tapang. Ang pagmamahal ng isang ina. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama. Isang lalaking tinalikuran ng yaman para sa pag-ibig. Isang desisyon na palaging tinatawag ng lolo niya na isang malaking kahangalan. Siya ba ay gagawa ng sarili niyang kahangalan? O gagawa ng isang bagay na tama? Ibinalik niya ang sasakyan at bumalik sa mansyon. Madilim na. Tahimik. Nakita niya si Celeste sa library. Nakaupo ito sa dilim, sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng balikat nito. Umiiyak ito. Tahimik. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon. Umupo siya sa upuan, sa tapat nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang business proposal. Walang negosasyon. Hindi ko sila ipapalaglag, Gio, sabi ni Celeste sa mahinang boses, nakatingin pa rin sa labas. Kahit anong mangyari, aalis ako. Aalagaan ko sila mag-isa. Napabuntong hininga si Gio. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang babaeng takot pero handang lumaban. At isang kakaibang damdamin ang biglang umusbong sa loob niya. Isang bagay na mas malakas kaysa sa galit o pagkadismaya. Proteksyon. Hindi ka aalis, sabi niya. Lumingon na si Celeste sa kanya, ang mga matay puno ng pagtataka at luha. The old contract is void. Pagpapatuloy ni Gio, ang boses ay seryoso at desidido. Let's make a new one. Anong ibig mong sabihin? Pananagutan ko sila. Lahat sila, sabi ni Gio. We will stay married, hindi lang sa papel. We will raise them. Magiging totoong magulang tayo sa kanila. Nakatitig lang si Celeste, hindi makapaniwala sa narinig. Bakit? Tumingin si Gio sa mga kamay niya. Dahil iyon ang tamang gawin. They are my children too. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa madilim na silid. Isang brisang kasunduan,
isang bagong simula. Ngunit bago pa man makasagot si Celeste, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan. Ang telepono sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang isang kasambahay, bakas ang takot sa muka. "Sir Angelo," sabi nito, "si Don Ricardo po, nasa telepono. Gusto po kayong makausap. Galit na galit po." Nagkatinginan sila ni Celeste. Alam nila, walang lihim na natatago sa bahay na ito. Kinuha ni Gio ang telepono. Bago pa man siya makapagsalita, isang boses na puno ng galit at kulog ang naririnig niya mula sa kabilang linya. "Ano ang kahangalan na ito, Angelo?" Ang kasunduan nila ni Gio, ang bagong kasunduan, ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa mansyon. Hindi na ito ang dating nagyeyelong katahimikan na dulot ng distansya, kundi isang katahimikang may halong pag-aabang at kaunting pag-asa. Napansin ni Celeste ang maliliit na pagbabago. Minsan, paggising niya sa umaga, may nakahanda ng isang baso ng gatas sa tabi ng kanyang kama. Minsan naman, pag-uwi nito mula sa opisina, may dala itong prutas na alam nitong paborito niya. Walang salitang namamagitan, pero ang mga kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang pangako. Pakiramdam ni Celeste, sa unang pagkakataon, ay hindi na siya isang multo sa bahay na yon. Nagsisimula na siyang maging isang tao, isang ina. Pero ang kapayapaang iyon ay kasing babasagin ng salamin. At si Beatrice Imperial ang siyang handang-handa na basagin ito. Dumating si Beatrice isang hapon na walang pasabi. May dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling butik. Ang ngiti nito ay mas matamis kaysa dati, na siyang lalong nagpakaba kay Celeste. "Celeste, darling," bati nito, na para bang matalik silang magkaibigan. "Narinig ko ang napakagandang balita. I just had to come and bring a little something for for the baby." Ipinatong nito sa mesa ang regalo. Hindi ito ginalaw ni Celeste. "Hindi mo kailangang mag-abala," mahinang sabi ni Celeste, habang ang kamay niya ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. "Oh, it's no bother at all," sabi ni Beatrice. Umupo at inayos ang kanyang damit. "I'm just so thrilled for you. Imagine, from nothing to becoming the mother of a De La Vega heir. Ang swerte mo naman. You must be taking very good care of yourself. Mahirap na. Baka aksidenteng mawala ang biyaya." Ang salitang aksidente ay may kakaibang diin. Naramdaman ni Celeste ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito ay isang babala. Sinubukan ni Celeste na tapusin ang usapan, pero mapilit si Beatrice. Sinundan siya nito habang paakyat siya sa engrandeng hagdanan ng mansyon para kumuha ng isang bagay sa kanyang kwarto. "Alam mo, Celeste," sabi ni Beatrice sa kanyang likuran. Ang boses ay parang isang ahas na gumagapang. "Ang hagdanang ito, dito ako laging ini-imagine ang sarili ko na bumababa, suot ang aking wedding gown para pakasalan si Gio." Huminto si Celeste sa pag-akyat at lumingon. "Beatrice, please! Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting umalis ka na lang." Isang peking gulat ang gumuhit sa mukha ni Beatrice. "Oh, I'm so sorry. Na-offend ba kita?" May hawak itong isang baso ng tubig na kinuha nito kanina. Bigla itong umarte na parang natapilok. "Oh my!" Isang malakas na whoosh ang narinig ni Celeste. Ang laman ng baso ay tumapon sa marmol na sahig ng hagdanan, ilang baitang sa unahan niya. Bago pa man siya makapag-react, ang paa niya na susunod sanang hahakbang ay tumama sa basang sahig. Nawalan siya ng balanse. Ang buong mundo ay umikot. Ang tanging nakita niya ay ang papalit-lapit na sahig sa ibaba. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, pero parang walang tunog na lumabas. Agad niyang nayakap ang kanyang tiyan. Ang mga anak ko. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang likod sa matigas na hagdan, dalawang malakas na braso ang sumalo sa kanya mula sa gilid. Isang malakas na paghila. Bumagsak siya, hindi sa marmol, kundi sa isang matigas ngunit mainit na dibdib. "Celeste!"
Ang sigaw ni Gio ay puno ng takot. Kadarating lang nito mula sa trabaho at nakita ang lahat. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, habang ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol na gustong kumawala. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Gio, hinahaplos ang kanyang likod, ang boses ay nanginginig. Umiling lang si Celeste, hindi pa rin makapagsalita sa sobrang gulat. Ang mga mata ni Gio ay nag-apoy sa galit nang tumingin ito kay Beatrice, na ngayon ay nakatayo sa itaas, may itsura ng pekeng pag-aalala. "What the hell did you do, Beatrice?" Sigaw ni Gio. Biglang nagsimulang umiyak si Beatrice. "Oh my God, Gio! Hindi ko sinasadya. Nadulas lang ako. I swear. Celeste, I'm so sorry." "Hindi ka nadulas." Sigaw ni Gio. "I saw you. Itinapon mo ang tubig." "No. How could you think that of me?" Humagulgol si Beatrice. "I would never hurt anyone. Aksidente lang ang lahat. Bakit mo ba siya pinaniniwalaan kaysa sa akin?" Nakatayo lang si Celeste. Nakahawak pa rin kay Gio. Pinapanood ang perpektong pag-arte ni Beatrice. Walang pruweba. Salita laban sa salita. At sa mata ng lahat, si Beatrice ang biktima. Dinala siya ni Gio sa kanilang kwarto at pinaupo sa kama. Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Are you sure you're okay?" Tumango si Celeste, pero ang panginginig niya ay hindi pa rin nawawala. "Gio, hindi iyon aksidente." "Alam ko," mariing sabi ni Gio. "Alam ko." Kinabukasan napansin ni Celeste na dumami ang mga security guard sa paligid ng mansyon. May mga bagong CCTV camera rin sa mga pasilyo. Nang tanungin niya si Gio, simple lang ang sagot nito. "Standard precaution. Ngayong may mga bata nang darating, we can't be too careful." Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang hindi iyon standard. Alam niyang ginagawa yon ni Gio para sa kanya, para sa kanila. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Celeste. Ang imahe ng pagbagsak niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya at dahan-dahang bumaba. Pinuntahan niya ang lugar kung saan siya muntik ng madulas. Pinagmasdan niya ang sahig. Malinis na. Walang bakas ng nangyari. Baka nga nagkakamali lang ako. Baka praning lang ako. Pero habang papalayo na siya, isang kislap ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang maliit na mesa na malapit sa hagdanan, may isang bagay na kumikinang. Yumuko siya at kinuha ito. Isang gintong bracelet. Manipis, elegante, at sa gitna nito, may isang maliit na palawit, ang letrang B. Nabitawan niya ito na parang napaso. Ang bracelet ni Beatrice. Suot niya ito kanina. Siguradong nalaglag ito noong aksidente siyang natapilok. Pinulot niya itong muli. Ang malamig na metal ay parang yelo sa kanyang palad. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang pagtatangka. At hindi ito titigil hanggat hindi siya nawawala. Ang imahe ni Celeste, nanginginig sa takot sa kanyang mga bisig, ay hindi maalis sa isip ni Gio. Ang insidente sa hagdanan ay hindi lang isang aksidente, isa yung deklarasyon ng giyera. At alam ni Gio kung sino ang kalaban. Pero may isa pang kalaban na hindi niya magawang harapin ng direkta, ang nagyayelong pagtanggi ng sarili niyang lolo. Mula nang malaman ni Don Ricardo ang tungkol sa pagbubuntis ni Celeste, ang bawat hapunan ay naging isang malamig na entablado. Ang matanda ay kumikilos na parang hangin lang si Celeste. Hindi ito tinitingnan, hindi kinakausap. Ang pagwawalang bahalang iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw, at nakikita ni Gio ang epekto nito kay Celeste. Kaya ng gabing iyon, matapos niyang siguraduhin na mahimbing nang natutulog si Celeste, bumaba si Gio. Alam niya kung saan niya matatagpuan ang kanyang lolo. Sa library, ang santuwaryo nito. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa paborito nitong leather na silya
nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilaw. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ay bumalot sa silid. "Lolo, kailangan nating mag-usap," sabi ni Gio. Ang boses ay kalmado pero may bigat. Ibinaba ng matanda ang kanyang libro. "Kung ito ay tungkol sa kumpanya, maaari itong maghintay hanggang bukas." "Hindi ito tungkol sa kumpanya," sagot ni Gio, lumapit at tumayo sa harap ng lamesa. "Tungkol ito kay Celeste." Nagsalubong ang mga kilay ni Don Ricardo. "Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa babaeng yon." "Mayroon," giit ni Gio. "She is my wife at dinadala niya ang iyong mga apo sa tuhod. Hindi ko maintindihan ang trato mo sa kanya. Ang pagwawalang bahala mo. It has to stop." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa matanda. "Asawa? Isang kasunduan ang ginawa mo, Angelo. At ang mga batang yan, sila ay resulta ng isang pagkakamali. Isang malaking kahangalan." "Hindi sila pagkakamali." Tumaas ang boses ni Gio. "Sila ang pamilya ko." Biglang tumayo si Don Ricardo. Ang muka ay namumula sa galit. "Pamilya? Iyan din ang sinabi ng ama mo. At alam mo ba kung saan siya dinala ng pamilya na pinili niya?" Natigilan si Gio. Bihira nitong mabanggit ang kanyang ama. Nagmartsa ang matanda papunta sa isang antigong aparador. Binuksan niya ito ng malakas at kinuha ang isang makapal, maalikabok na photo album. Inihagis niya ito sa lamesa sa harap ni Gio. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Tingnan mo!" utos nito. "Tingnan mo ang pinagmulan ng lahat ng kamalasan ng pamilyang ito." Nanginginig ang mga kamay ni Gio habang binubuklat ang album. Ang mga unang pahina ay pamilyar. Mga litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang mga magulang. Pero sa mga sumunod na pahina, may mga litratong hindi pa niya nakikita kailanman. Mga litrato ng kanyang ama, si Antonio, na mas bata pa, mas masaya. At sa tabi nito, isang babaeng simple pero may ngiting nakakahawa. Hindi ito ang kanyang ina. "Sino siya?" tanong ni Gio. "Isang kahangalan," sagot ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pait. "Ang pangalan niya ay Elena. Isang scholarship student sa universidad kung saan nag-aaral ang ama mo. Walang pangalan, walang yaman, isang hamak na probinsyana." Ikinuwento ni Don Ricardo ang nakaraan at sa bawat salita, nararamdaman ni Gio ang bigat ng isang trahedya. Ipinaglaban ng kanyang ama ang pag-ibig nito kay Elena. Laban sa kagustuhan ng buong pamilya de la Vega. Tinalikuran ni Antonio ang lahat. Ang posisyon sa kumpanya, ang mana, ang apelyido, para lang makasama ang babaeng mahal niya. "Pinili niya ang babaeng iyon kaysa sa atin," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay basag. Isang gabi, papunta sila sa probinsya para ipakilala ng ama mo ang sarili niya sa pamilya ng babae. Tumakas sila. Nagmamaneho ang ama mo. Umuulan ng malakas at naaksidente sila. Isang mahabang katahimikan. Namatay ang babae. Agad! Pagpapatuloy ng matanda. Ang ama mo, nabuhay siya. Pero ang kaluluwa niya, namatay kasama ng babaeng yon. Bumalik siya dito na parang isang basag na salamin. Nagpakasal sa ina mo, isang kasal na inayos ko, pero hindi na siya naging buo. At makalipas ang ilang taon, sinundan na rin niya ang babaeng yon. Napatitig si Gio sa litrato. Ang kanyang ama at si Elena, nakangiti. Walang kamalay-malay sa nakaambang trahedya. Ngayon, naintindihan na niya. Naintindihan niya ang takot ng kanyang lolo, ang galit nito, ang pag-ayaw nito kay Celeste. Para kay Don Ricardo, si Celeste ay si Elena at si Gio ay ang kanyang anak na si Antonio. Ang kasaysayan ay umuulit. "Kaya nakikita mo, Angelo," sabi ni Don Ricardo, ang galit ay napalitan ng isang pagod na pakiusap.
Ang mga babaeng tulad nila, nagdadala sila ng gulo, ng disgrasya. Itigil mo na ito habang maaga pa, bago pa mahuli ang lahat. Umalis si Don Ricardo, naiwan si Gio na mag-isa sa library kasama ang mga multo ng nakaraan. Lumapit siya sa malaking painting ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Dati, ang nakikita niya lang ay isang corporate icon, ang tagapagmana na hindi niya gaanong nakilala. Ngayon, ang nakikita niya ay isang lalaking umibig, lumaban at nawalan. Ang bigat ng kasaysayan ng kanilang pamilya ay dumagan sa kanyang mga balikat. Ngayon niya naintindihan ang lahat. Ngunit habang nauunawaan niya ang takot ng kanyang lolo, isang ibang damdamin ang mas naging malinaw sa kanyang puso. Hindi takot, kundi determinasyon. Dahan-dahan siyang umakyat pabalik sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang pinto ng marahan. Si Celeste ay mahimbing na natutulog. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Mapayapa ang kanyang mukha, walang kamalay-malay sa mga demonyong kalalabas lang mula sa baul ng kanilang pamilya. Tinitigan niya ito. Ang babaeng ito ay hindi isang disgrasya. Siya at ang mga batang dinadala niya, sila ang kanyang kinabukasan. Ang pag-ibig ay hindi ang sumpa. Ang kawalan ng kakayahang protektahan ito, ang sumpa. At hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya papayag na ang trahedya ay maulit. Lumapit siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok nito. Napakagaan ng kanyang kamay para hindi ito magising. Ang pakiramdam niya para dito ay hindi na lang isang obligasyon. Hindi na lang ito bahagi ng isang bagong kasunduan. Mas malalim na, mas totoo. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa kanila. Bulong niya sa hangin, isang pangako sa natutulog na babae, sa kanyang mga anak, at sa kanyang sarili. Nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay sa mansyon. Isang ritmong dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na naglalapit sa kanila ni Gio. Ang mga gabi ay hindi na kasing tahimik. Napupuno na ito ng mga maiikling kwentuhan tungkol sa araw na lumipas o mga tanong ni Gio tungkol sa kanyang nararamdaman. Ang pagbabago ay panayad. Ngunit para kay Celeste, ito ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Unti-unti, ang takot ay napapalitan ng pag-asa. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsisimula ng matunaw. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala at nagbabasa, naramdaman ni Celeste ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang maliit na pitik. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at tuwa. Gio, mahina niyang tawag. Napatingin ito mula sa librong binabasa. Bakit pakit? May masakit ba? Umiling si Celeste. Isang ngangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. Gumalaw sila. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Gio. Ang seryosong ekspresyon ay napalitan ng pagkamangha. Dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa harap niya na para bang nag-aalangan. Pwede ba? Tanong nito. Ang tingin ay nasa kanyang tiyan. Tumango si Celeste. Ang puso niya ay bumibilis. Maingat na ipinatong ni Gio ang kanyang palad sa umuumbok na tiyan ni Celeste. Ang init ng kamay nito ay tumagos sa manipis na tela ng kanyang damit, nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pareho silang napatahimik, nag-aabang. At pagkatapos, naramdaman nila ito. Isa pang maliit at malikot na sipa, diretso sa palad ni Gio. Nakita ni Celeste ang paglaki ng mga mata ni Gio. Isang itsura ng purong pagkamangha. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang totoong ngangiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Nagpaliwanag sa buong mukha nito. Ang CEO na laging seryoso at kontrolado ay biglang nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ama. Naramdaman ko,
Bulong nito na parang isang bata na nakakita ng mahika. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging totoo. Ang mansyon, ang pagsasama nila, ang pamilyang binubuo nila. Naramdaman ni Celeste ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero ngayon, ito ay dahil sa luha ng kaligayahan. Baka posible pala. Baka pwede pala silang maging isang tunay na pamilya. Ang matamis na sandaling iyon ay pinutol ng pagdating ng isang kasambahay. Ma'am Celeste, may package po para sa inyo. Sabi nito, may dalang isang ordinaryong brown envelope. Para sa akin? Nagtatakang tanong ni Celeste. Sige, buksan mo. Sabi ni Gio, na nakangiti pa rin. Ang kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang tiyan. Kinuha ni Celeste ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan siya bigla. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo at inilabas ang laman. Isang pamilyar na dokumento. Ang kopya ng kontratang pinirmahan niya ilang buwan na ang nakalipas. Nagtaka siya kung bakit ito ipinadala sa kanya. At doon niya nakita. Sa isa sa mga huling pahina, may isang talata na nakabilog sa matingkad na pulang tinta. Isang sugnay na hindi niya natandaang nabasa. Siguro dahil sa pagmamadali niya noon. Siguro dahil sa desperasyon. Clause 11B. Sa kaganapan na mapatunayan sa anumang paraan na ang kasal na ito ay peke, isang gawa-gawang kasunduan lamang o sadyang ginawa para sa pinansyal na kadahilanan. Ang ikalawang partido ay mananagot sa unang partido para sa pinsala sa karangalan at reputasyon sa halagang katumbas ng 100,000,000 piso na dapat bayaran kaagad. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ang papel ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. 100,000,000, 100,000,000 utang, ang hangin ay biglang nawala sa silid. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Ang sahig sa ilalim niya ay parang biglang gumuho. Celeste, anong laman yan? Tanong ni Gio. Bago pa man siya makasagot, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Nagustuhan mo ba ang munti kong regalo? Ang boses. Ang malamig, mapanuyang boses ni Beatrice. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Celeste habang pinipilit na huwag ipakita kay Gio ang takot sa kanyang mukha. Simple lang, sabi ni Beatrice. May halong tawa sa boses. Akala mo ba hahayaan kitang maging masaya? Akala mo ba mananalo ka? I made sure to add that little clause with my lawyer's help. Isang maliit na insurance policy. Kaya ngayon, alam mo na kung saan ka nabibilang. Napatayo si Celeste. Lumayo ng kaunti kay Gio. Tumalikod. Wala kang karapatan. Oh, I have every right. Putol ni Beatrice. That paper you're holding, iyan ang katibayan na pag-aari ka ng mga De La Vega. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang prenda. You are not a wife, Celeste. You are a collateral. 100,000,000. Ang halagang dapat ay magliligtas sa buhay ng kanyang ama ay siya na ngayong magiging tanikala, nagugupo sa buong pamilya niya. Hindi lang siya, kundi ang tatay niya. Ang kinabukasan nila, napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Nakulong siya. Ginamit siya. At ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ilang minuto lang ang nakalipas. Siya rin ang may-ari ng kulungang pinasok niya. Celeste? Sino yan? Narinig niya ang mga yabag ni Gio na papalapit sa kanya. Mabilis niyang itinago ang kontrata sa likod niya. Pilit siyang huminga ng malalim. Humarap siya kay Gio, isang pekeng, nanginginig ng ngiti ang pilit niyang ginuhit sa kanyang mga labi. Wala. Wrong number lang. Ang mga salita ni Beatrice ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Celeste. Collateral, prenda,
Hindi na siya asawa o kahit isang empleyado. Isa na siyang utang na may mga paa. Ang bawat paghinga niya sa loob ng mansyon ay parang paglubog sa kumunoy. Kinabukasan, tumawag si Beatrice. Ang boses nito ay kalmado at puno ng kontrol. Sa isang coffee shop, mag-isa ka lang. Nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng isang mamahaling cafe. Si Beatrice ay mukhang relaxed, humihigop ng kanyang tsa. Si Celeste naman ay pakiramdam niya'y anumang oras ay babagsak ang kanyang mga tuhod. So nag-isip ka na ba? Tanong ni Beatrice na para bang tinatanong lang kung ano ang o-orderin niya. Anong kailangan mo? Diretsong tanong ni Celeste. Ang boses ay pagod. Ngumiti si Beatrice. Isang nangiting nakakakilabot. Simple lang ang gusto ko. Mawala ka. Disappear. Umalis ka sa buhay ni Gio at sa mansyon na yan. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. At kung hindi? Kung hindi, sabi ni Beatrice, ibinaba ang tasa. Ipapaalam ko sa buong mundo ang kontrata. I will leak it to the press. Isang malaking iskandalo. Ang De La Vega Corporation bumili ng asawa at ikaw, ang kawawang estudyante, ay magiging kontrabida sa mata ng lahat. At syempre, may utang ka pang 100 million. Siguradong masisira ang buhay ng tatay mo. Baka sa kulungan pa siya pulutin. Napapahawak si Celeste sa kanyang tiyan. Ang pagbabantang iyon ay hindi lang para sa kanya. Para ito sa lahat ng mahal niya. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Celeste. Ang boses ay basag na. Dahil ang lahat ng iyan, sabi ni Beatrice, ang mga mata ay nag-aapoy sa inggit habang nakatingin sa tiyan ni Celeste, ay dapat sa akin. Tumayo na ito. I'll give you 48 hours, 2 araw. Pagkatapos niyan, at nandito ka pa rin, sisimulan ko na ang palabas. The choice is yours, collateral. Naiwan si Celeste sa lamesa. Ang kapeng in-order niya ay hindi man lang nagalaw. Ang isip niya ay blanko. Wala siyang pagpipilian. Kung mananatili siya, sisirain niya si Gio, ang pangalan ng pamilya nito, at ang sarili niyang pamilya. Ang tanging paraan para iligtas sila ay ang sirain ang sarili niya. Nang gabing iyon, habang nasa banyo, palihim niyang tinawagan ang dati niyang kaibigan sa probinsya, si Ana. Ginamit niya ang luma niyang cellphone na itinago niya. Ana, kumusta na? Pilit niyang pinasigla ang boses. Celeste, napatawag ka. Okay ka lang ba dyan sa Maynila? Nabalitaan ko, kinasal ka na raw. Oo, okay lang ako. Pagsisinungaling ni Celeste. Medyo na-miss ko lang dyan. Pwede ba akong dumalaw? Baka bukas ng gabi? Oo naman. Welcome ka dito kahit kailan. Teka, alam ba yan ng asawa mo? Sa surprise sana, sabi ni Celeste. Huwag mo munang sasabihin kahit kanino ha, lalo na sa social media. Please. Matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Naitakda na ang unang hakbang, ang susunod, ang pinakamahirap sa lahat. Ang wasakin, ang tulay sa pagitan nila ni Gio. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Gio na nakatingin sa isang brochure para sa mga gamit ng sanggol. Ngumiti ito nang makita siya. Look at this crib. 3. Magkakatabi. What do you think? Ang init sa boses nito ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Celeste. Kailangan niyang gawin ito ngayon. Ngayon na. Tiningnan niya ang brochure ng walang emosyon. Bakit hindi mo na lang ako tanungin? O bibilin mo na lang ulit ang desisyon ko? Natigilan si Gio. What? Akala ko magugustuhan mo. Akala mo? Putol ni Celeste. Ang boses niya ay biglang naging matigas at malamig. Lagi na lang ganito, Gio. Lahat ng bagay nakaplano ka agad. Hindi mo man lang ako tinanong kung anong gusto ko. Binili mo ang katawan ko. Binili mo ang pangalan ko. At ngayon, pati ang pagiging ina ko, bibilin mo na rin? Celeste, that's not fair, sabi ni Gio. Tumayo na. Bakas ang sakit sa kanyang muka.
You know that's not true. Hindi ba? Humakbang si Celeste palapit. Kailangan niyang saktan ito. Kailangan nitong maniwala. Isang malaking transaksyon lang naman ang lahat ng ito, di ba? At ang mga batang ito, sila lang ang nagpataas ng halaga ko. Kaya ngayon, mas lalo mo akong kinokontrol. Stop it, mariing sabi ni Gio. I don't know where this is coming from, but stop it. Natatakot ka ba? Pangaasar ni Celeste. Natatakot ka ba na baka sa huli, maisip ng mga tao na hindi ka talaga karapat-dapat sa lahat ng ito? Na lahat ng meron ka, dahil lang sa lolo mo? Na kahit ang pamilya mo, kailangan mo pang bilhin? Ang huling mga salita ay tumama sa target. Nakita niya ang sakit at galit sa mga mata ni Gio. Ang pagmamahal na nakita niya roon kanina ay biglang nawala. If that's how you really see me, sabi ni Gio, ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Then maybe my lolo was right about you all along. Tumalikod ito. Kinuha ang susi ng kotse sa lamesa at naglakad palabas ng silid. Hindi ito lumingon. Narinig ni Celeste ang pagsara ng pinto. Pagkatapos, ang tunog ng humaharurot na sasakyan papalayo. Nawala na ito. Sa sandaling nawala ang tunog ng makina, bumagsak ang mga tuhod ni Celeste. Napahawak siya sa sahig at isang hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala. Malakas, masakit, puno ng pagsisisi. Patawad, Gio. Bulong niya sa kawalan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Nang hating gabi, tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero ang desperasyon ay mas malakas. Kumuha siya ng isang maliit na bag at inilagay ang iilang damit. At ang konting perang na itabi niya, walang alahas, walang mamahaling gamit, walang bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay de la Vega. Lumapit siya sa bedside table. Hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang simbolo ng isang kasunduang naging pag-asa at ngayon ay naging isang sumpa. Maingat niyang ipinatong ito sa ibabaw ng makintab na kahoy kung saan siguradong makikita ito ni Gio. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Aalis na tayo mga anak, bulong niya. Magiging ligtas tayo. Dahan-dahan at walang ingay, binuksan niya ang pinto. At sa ilalim ng dilim, tahimik siyang lumabas ng mansyon, palayo sa nag-iisang lalaking minahal niya. At palayo sa buhay na akala niya ay magiging kanila. Ang sinag ng araw na tumagos sa bintana ang gumising kay Gio. Ang ulo niya ay kumikirot dahil sa alak na ininom niya kagabi. Ilang oras siyang nagpalipas sa isang bar, sinusubukang lunurin ang sakit na idinulot ng mga salita ni Celeste. Pamilyang binili. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bumangon siya, umaasang makikita si Celeste sa kama at maaari silang mag-usap ng mahinahon. Ngunit ang kabilang bahagi ng kama ay walang laman, malamig, hindi nagalaw. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Celeste? Tawag niya. Walang sumagot. Pumunta siya sa banyo. Walang tao. Tiningnan niya ang walk-in closet. Ang mga bagong damit at sapatos na binili niya para dito ay naroon pa rin. Maayos na nakaayos. Ngunit ang luma nitong bag, ang gasgas na bag na dala nito noong unang araw ay wala na. Doon, sa ibabaw ng bedside table, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang wedding ring. Parang isang suntok ang tumama sa kanyang puso. Kinuha niya ito. Malamig. Walang buhay. Sa ilalim nito ay isang maliit na katuping papel. Gio, patawad. Kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Celeste Maikli, malamig. Walang paliwanag. Ang unang emosyon na naramdaman ni Gio ay galit. Isang nag-aalab na galit. Iniwan niya ako. Matapos ang lahat. Matapos ang mga pangako. Matapos niyang buksan ang sarili niya.
Pero habang nakatitig siya sa singsing, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang insidente sa hagdanan, ang takot sa mga mata ni Celeste, ang pulseras ni Beatrice. Hindi ito tama. Ang Celeste na nakilala niya, ang babaeng buong tapang na ipinagtanggol ang kanilang mga anak, ay hindi basta-basta aalis ng walang dahilan. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito kagabi, masyadong biglaan, masyadong peke. Hindi ito pag-abandona, ito ay pagtakas. Sir, sabi ng head of security niya sa telepono, ano po ang maipaglilingkod ko? Review all the security footage from the last 48 hours. I want to see everything Celeste did. Every person she met, every call she made, everything, now. Utos ni Gio, ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi niya ginagamit sa ganitong paraan. Habang naghihintay, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, isang taong pinagkakatiwalaan niya nang higit pa sa mga abogado ng kumpanya. David, I'm sending you a copy of my marriage contract, the original one. I need you to review every single clause, every fine print. I have a feeling I missed something. Pagkatapos ng ilang oras, na para bang isang buong taon, tumawag ang kanyang security head. Sir, may nakita po kami. Kahapon ng hapon. Nagkita po si Ma'am Celeste at si Ma'am Beatrice sa isang coffee shop sa BGC. Send me the footage. Mabilis na sabi ni Gio. Pinanood niya ang video sa kanyang laptop. Walang audio, pero hindi niya iyon kailangan. Nakita niya ang itsura ni Beatrice, kalmado, kontrolado, at nakita niya si Celeste, ang takot, ang pamumutla, ang desperasyon sa mukha nito. Pagkatapos ng pag-uusap, nakita niyang naiwan si Celeste na parang binagsakan ng langit at lupa. Ito ang dahilan. Biglang nag-ring ang telepono niya. Ang abogado niya. Gio, may problema tayo, sabi ni David. Ang boses ay seryoso. May nakita ako sa kontrata. Clause 11B. Mukhang isiningit ito. It's a liability clause. At napakalaki. Habang binabasa ni David ang nakasulat sa kontrata, ang galit ni Gio ay dahan-dahang nag-transform. Mula sa isang nag-aapoy na galit, ito ay naging isang nagyayelong, nakamamatay na kapusukan. Isang bitag. Ginawa nilang isang bihag si Celeste nang hindi niya nalalaman. At kagabi, ang mga masasakit na salitang sinabi nito, hindi iyon para saktan siya. Iyon ay para palayain siya. Itinulak siya nito palayo para iligtas siya mula sa iskandalong siguradong sasabog. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Nasaktan niya ito. Naniwala siya sa kasinungalingan. Trace her old phone, the one she had before moving in here, and check all bus stations going to the provinces. Now! Sigaw niya sa kanyang security team. Makalipas ang isa pang oras ng paghihintay na parang impyerno, dumating ang tawag na hinihintay niya. Sir, natuntun po namin siya. Nasa Pasay Bus Terminal. Papunta po siyang Sorsogon. At mukhang paalis na po ang bus niya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gio. Kinuha niya ang susi ng pinakamabilis niyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Habang papalabas siya ng pinto, hawak niya sa isang kamay ang cellphone niya at sa isa naman, ang wedding ring ni Celeste. Ang malamig na metal ay tila nangangako. Hindi pa huli ang lahat. Drive! Now! Sigaw niya sa kanyang driver habang sinasara ang pinto ng sasakyan. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang maabutan ang babaeng nagdala ng gulo, ng pag-asa at ng pag-ibig sa kanyang planadong buhay. Kailangan niyang maibalik ang kanyang pamilya. Ang amoy ng diesel at ang ingay ng daan-daang taong nag-uusap, sumisigaw, at nagmamadali ang sumalubong kay Gio. Ang Pasay Bus Terminal ay isang magulong halimaw, pero ang mga mata ni Gio ay may iisang hinahanap. Platform 5, sir. Boss pa Sorsogon, sabi ng boses sa kanyang earpiece. Tumakbo si Gio,
Binabangga ang mga taong hindi niya pinapansin. Ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng takot na baka huli na siya. Baka nakaalis na ang bus. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya ito. Nakapila si Celeste, hawak ang isang maliit na bag, nakayuko. Kahit sa layo, kitang-kita niya ang pagod at bigat sa mga balikat nito. Ang babaeng nagpakita ng tapang sa harap niya ay mukha na ngayong babasagin. Celeste! Lumingon ito sa tunog ng kanyang boses. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Pagkatapos, takot. Umiling ito at nagsimulang maglakad nang mas mabilis papasok sa bus. Mas binilisan pa ni Gio ang takbo. Naabutan niya ito bago pa man ito tuluyang makasampa. Hinawakan niya ang braso nito, hindi mahigpit, pero sapat para pigilan ito. Gio, bitawan mo ako, sabi ni Celeste. Hindi makatingin sa kanya. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Hindi, mariing sabi ni Gio. Ang hininga niya ay habol-habol. Hindi ako aalis nang wala ka. Uuwi tayo. Wala na akong babalikan, sabi nito. Ang boses ay basag. Tapos na ang kontrata. Tumingin ka sa akin. Pakiusap ni Gio. Dahan-dahan, itinaas ni Celeste ang kanyang mukha. At sa mga mata nitong puno ng luha, nakikita ni Gio ang lahat ng sakit at sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Alam ko na, sabi ni Gio. Alam ko na ang lahat. Ang kontrata. Ang ginawa ni Beatrice. Celeste, hindi mo kailangang gawin to mag-isa. Umiling si Celeste. Huli na ang lahat. Sisirain niya kayo. Sisirain niya tayo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Gio ang wedding ring. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste, ang kamay na walang singsing at isinuot itong muli. Tamang-tama. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Trust me. Just trust me this one last time. Habang pabalik sila sa Makati, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng mga hindi masabing salita. Tumawag ang sekretarya ni Gio. Sir, nagpatawag po ng emergency board meeting si Don Ricardo. Mukhang may kinalaman po ito sa pag-alis ni Ma'am Celeste. Si Ma'am Beatrice po ay narito rin. Tumingin si Gio kay Celeste. Handa ka na ba? Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang isang bagong kislap ng determinasyon. Tumango ito. Dumating sila sa De La Vega Tower. Ang lahat ng empleyado ay napapatingin sa kanila habang naglalakad sila sa lobby. Ang CEO na mukhang gusgusin at ang asawa nitong may daladalang luma at maliit na bag. Hindi sila tumigil. Nang nasa labas na sila ng boardroom, narinig nila ang boses ni Beatrice mula sa loob, malakas at puno ng kumpiyansa. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating protektahan ang kumpanya. Ang babaeng yon ay isang oportunista. Iniwan na niya si Angelo. Malinaw na pera lang ang habol niya. She is a liability, a threat to the De La Vega name. Huminga ng malalim si Gio. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste. Sabay tayo. Itinulak niya ang malaking pinto ng boardroom. Ang lahat ng usapan ay biglang tumigil. Ang lahat ng mga mata, ng mga board member, ng kanyang lolo at ni Beatrice ay napunta sa kanila. Nakita ni Gio ang pagbabago sa mukha ni Beatrice. Ang kumpiyansa ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng purong galit. Si Don Ricardo naman ay nakatitig lang. Ang mukha ay parang isang blangkong pader na gawa sa bato. Angelo, sabi ng kanyang lolo. Ang boses ay malamig. What is the meaning of this? Hindi sumagot si Gio. Naglakad siya papunta sa unahan ng lamesa. Hila-hila pa rin si Celeste na parang isang kalasag. Beatrice, sabi ni Gio. Ang boses ay kalmado na may nakatagong panganib. I believe you were saying something about my wife? Ngumisi si Beatrice, mabilis na nakabawi. Oh, she's back! Nagbago na ba ang isip mo, Celeste?
O baka naman hindi sapat ang perang ibinigay sa'yo para umalis? Bago pa man makasagot si Celeste, nag-utos si Gio sa kanyang assistant. Play the recording. Isang maliit na speaker ang inilapag sa gitna ng lamesa. At mula dito, umalingaw-ngaw ang boses ni Beatrice, malinaw at hindi maikakaila. I'll give you 48 hours. Mawala ka. Kung hindi, ipapaalam ko sa buong mundo ang kontrata. Sisirain ko ang buhay ng tatay mo. The choice is yours. Collateral. Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla na parang papel. That's fake. It's fabricated. Ngunit huli na ang lahat. Ang reaksyon ng mga board member ay nagsasabi ng lahat. Tumingin si Gio sa kanyang lolo. Pagkatapos ay sa lahat ng taong naroroon. Totoo ang lahat ng narinig ninyo. Sabi niya, nagkaroon kami ng isang kasunduan ni Celeste. Isang kasunduang ako ang nag-alok dahil sa desperasyon kong makuha ang posisyong ito. Inamin niya ang lahat. Walang tinago. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang pride, pero isa ring hakbang papalapit sa kalayaan. Ngunit ang hindi ko alam, pagpapatuloy niya, ay may mga taong handang manamantala. Ginamit nila ang desperasyon ng asawa ko. Tinakot. Binlackmail. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice na ngayon ay nanginginig na sa kinauupuan. Pagkatapos, humarap siya sa board. Alam ko ang iniisip ninyo. Isang malaking gulo, isang malaking iskandalo. At bilang CEO, responsibilidad ko ito. Huminga siya ng malalim. Hinigpitan ng hawak sa kamay ni Celeste. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa huling hakbang. At dahil dyan, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. I resign as CEO. I resign as CEO. Ang salitang yon ay parang bombang sumabog sa gitna ng boardroom, pero walang tunog. Nabingi si Celeste. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Gio na nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanya. Iyon ang kanyang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Natahimik ang buong silid. Kahit ang paghinga ay tila ipinagbawal. Nakita ni Celeste ang mga itsura ng board members. Gulat, hindi makapaniwala. Nakita niya ang kanyang lolo Ricardo. Ang mukha ay nanigas. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pero hindi sa kanila nakatingin si Gio. Nakatingin ito sa kanya. Ang pamana ng pamilya de la Vega ay hindi mga gusali o pera sa bangko. Pagpapatuloy ni Gio, ang boses niya ay hindi na para sa board. Para na lang ito sa kanya. Ang tunay na pamana ay ang pamilya. Isang bagay na matagal kong kinalimutan. Isang bagay na ipinaalala sa akin ni Celeste. Humarap si Gio sa board. Inamin ko ang aking pagkakamali. Pero ang pagprotekta sa aking asawa at sa aking mga anak, hindi iyon pagkakamali. Iyon ang pinakatamang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Isang ingay ang bumasag sa katahimikan. Si Beatrice. Tumayo ito. Ang mukha ay hindi na maputi sa gulat, kundi pulos galit na parang isang demonyo. Nagbibiro ka ba, Gio? Itatapon mo ang lahat para sa basurang yan? Security. Kalmadong utos ni Gio, hindi man lang tinitingnan si Beatrice. 2 unipormadong gwardiya ang pumasok sa silid. Ma'am Imperial, please come with us. Huwag niyo akong hahawakan. Sigaw ni Beatrice habang pilit siyang inaakay palabas. Hindi pa tayo tapos, Gio. Tandaan mo yan. Babalik ako. Napanood ni Celeste ang paglabas ni Beatrice, hindi na isang sopistikadang socialite, kundi isang babaeng natalo at puno ng puot. Pero wala siyang naramdamang saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malaking paggaan ng dibdib na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Ang lahat ng mata ay bumalik kay Gio at kay Celeste. Ngunit si Gio ay hindi na interesado sa kanila. Binitawan nito ang kanyang kamay at sa isang iglap, akala ni Celeste ay aalis ito. Ngunit sa harap ng buong board of directors, sa harap ng kanyang lolo Ricardo,
Dahan-dahang lumuhod si Angelo Gio de la Vega sa kanyang harapan. Napasinghap si Celeste. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mula sa bulsa, kinuha ni Gio ang singsing na isinuot nito sa kanya kanina lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ang lalaking nag-utos na paalisin ang isang makapangyarihang babae, ay nakaluhod ngayon sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal na ngayon lang niya nakita. "Celeste," sabi nito. Ang boses ay malambot at para lang sa kanya. Noong una tayong nagkita, binigyan kita ng isang kontrata. Isang business deal. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Celeste, tumulo sa kamay nilang magkahawak. Ngayon, gusto kong itama ang lahat. Pagpapatuloy ni Gio. Celestina Reyes, walang kontrata, walang bayad, walang obligasyon. Ang tanging dahilan ay dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, higit pa sa kahit anong kumpanya o yaman sa mundo. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. "Will you marry me again? This time for real? Will you be my wife, my family, my true inheritance?" Hindi na niya napigilan. Ang mga hikbi ay kumawala mula sa kanyang dibdib. Mga hikbi ng sakit mula sa nakaraan, ng takot na kanyang pinagdaanan. At ngayon, ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Hindi niya magawang magsalita. Kaya, tumango na lang siya. Paulit-ulit. Mabilis. Habang ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gio. Dahan-dahan niyang isinuot muli ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa bisig ni Gio, naramdaman ni Celeste ang kapayapaan. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Wala na ang board, wala na si Beatrice, wala na si Don Ricardo. Ang tanging nandirito ay sila. 2 taong nagsimula sa isang kasinungalingan, pero nagtatapos sa isang katotohanang mas matibay pa sa anumang kontrata. Nang maghiwalay sila sa yakap, napatingin siya sa kinauupuan ni Don Ricardo. Wala na ang galit sa mukha nito. Ang nakita niya ay isang matandang lalaking biglang tumanda pa ng 10 taon. Isang lalaking natalo. At sa likod ng pagkatalong iyon, nakita ni Celeste ang isang maliit na kislap, isang bagay na hindi niya mabasa. Pagsisisi o baka pagkaunawa. Umalis sila sa boardroom, magkahawak kamay, iniwan ang mga piraso ng nasirang imperyo. Sa loob, naiwan si Don Ricardo na mag-isa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pader, kung saan nakasabit ang malaking larawan ng kanyang yumaong anak, si Antonio. Tinitigan niya ang mga mata nito sa painting, mga matang puno ng pangarap. "Nagkamali ba ako, anak?" Bulong niya sa katahimikan ng silid. "Nagkamali ba ako sa lahat ng ito?" Lumipas ang 6 na buwan na parang isang matamis na panaginip. Ang dating mansyon na malaki pero malamig ay napalitan ng isang bahay na mas maliit pero puno ng init at halakhak. Ang mga pader ay hindi na pinalamutian ng mga mamahaling painting, kundi ng mga litrato nilang dalawa. Isang stolen shot ni Gio na natutulog, isang litrato ni Celeste na masayang nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Hindi ito kasing laki, hindi ito kasing gara. Pero para kay Celeste, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na tahanan. Isang umaga, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sunog na kanin. Napangiti siya. Lumabas siya ng kwarto at naabutan si Gio sa kusina. Suot ang isang apron at nakatingin sa kawali na may itsurang pagkatalo. "Sinangag again?" tanong ni Celeste, natatawa. Napakamot ng ulo si Gio. "I don't understand. I followed the instructions from YouTube." Lumapit si Celeste at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Okay lang yan. Ako na ang bahala sa kanin. Ikaw na."
sa kape. Ito na ang kanilang bagong ritmo, ang dating makapangyarihang CEO na kayang magpatakbo ng isang korporasyon ay hindi marunong magluto ng sinangag. At para kay Celeste, iyon ang pinakagwapong bagay sa mundo. Ang pagiging totoo nito, ang pagiging simple ng kanilang buhay. Ang pera ay hindi na dumadaloy na parang ilog, pero sapat ang lahat. Si Gio ay nagtayo ng sarili niyang maliit na business consulting firm. Siya naman, masayang ginugol ang kanyang mga araw sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang mga anak. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa hardin, naramdaman ni Celeste ang isang pamilyar na kirot. Mas malakas kaysa dati. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Gio, sabi niya, ang boses ay may halong kaba at tuwa. I think it's time. Ang mukha ni Gio ay biglang namutla. Lahat ng kumpiyansa sa negosyo ay biglang nawala. Now? As in right now? Tumango si Celeste. Natatawa sa reaksyon nito. Yes, love. Now. Sa ospital, sa gitna ng mga paghahanda, may isang taong pinuntahan muna si Gio. Sa isang hiwalay na silid, nakaupo sa isang wheelchair, ay si Mang Tomas. Malakas na ito at nasa huling yugto na ng kanyang recovery mula sa matagumpay na transplant. Lumapit si Gio dito. Tay, sabi niya, isang salitang kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Oras na po. Manganganak na po si Celeste. Hinawakan ni Mang Tomas ang kamay ni Gio. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Salamat sa lahat, anak. Bantayan mo silang mabuti. Ang salitang anak ay nag-iwan ng kakaibang init sa puso ni Gio. Isang pagpapatunay, isang basbas. Sa loob ng delivery room, ang buong mundo ni Gio ay lumiit sa espasyong yon. Ang tanging mahalaga ay ang kamay ni Celeste na mahigpit na nakahawak sa kanya at ang tapang sa mga mata nito. Bawat paghihirap nito ay nararamdaman niya. Bawat pintig ng puso nito ay kasabay ng sa kanya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Napaluha si Gio, isang malusog na batang lalaki. Ngunit bago pa man humupa ang kanyang emosyon, isa pang iyak ang sumunod, isang maliit na babae. At nang akala niya ay tapos na ang lahat, ang pinakamahinang iyak, ngunit pinakamatamis, ay narinig. Isa pang babae, 3. Nandito na sila. Kinagabihan, sa katahimikan ng pribadong silid sa ospital, ang pagod ay hindi alintana. Si Celeste ay nakahiga, habang si Gio ay nakaupo sa tabi niya. Sa paligid nila, sa 3 magkaakahiwalay na basinet, ay ang kanilang mga anak. Ang liit nila, bulong ni Celeste. Puno ng pagkamangha ang kanyang boses. They are perfect, sagot ni Gio. Ang mga mata ay hindi maalis sa mga maliliit na mukha. Hinawakan ni Celeste ang kamay ng kanyang asawa. Naalala mo yung kontrata? Napatingin si Gio sa kanya. Isang malambot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paano ko makakalimutan? May mga bago ng sugnay, sabi ni Celeste. Panghabang buhay na pag-aalaga. Walang limitasyong pagmamahal at walang anumang paraan para ito ay mapawalang bisa. Hinalikan ni Gio ang kanyang kamay. The best deal I ever made. Tumingin sila sa kanilang 3 anak. Ang kanilang 3 himala. Ang isang kasunduang nagsimula sa desperasyon at pera ay nagtapos sa isang pamilyang binuo ng sakripisyo at purong pag-ibig. Hindi ito ang buhay na pinlano nila. Mas magulo, mas simple, pero higit sa lahat, mas totoo. At sa tahimik na silid na yon, sa piling ng isa't isa, alam nila na ito pa lang ang simula. Ang kanilang tunay at bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento nina Celeste at Gio. Isang kwentong isinulat hindi ng kontrata, kundi ng puso. Maraming salamat, aking mga minamahal na tagapakinig
sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-aalay ng inyong oras at damdamin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, kayo ang naging inspirasyon at lakas ko sa pagbuo ng bawat eksena. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Celeste at Gio, naramdaman ko ang kanilang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting tagumpay. Nais kong ibahagi ang isang kwentong magpapakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon at kahit nagsimula sa isang pagkakamali, may pag-asang sumisibol ang tunay at wagas na pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o dugo, kundi sa sakripisyo, pag-unawa, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sana ang kwentong ito ay nag-iwan ng init at pag-asa sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, ito po ang inyong lingkod na laging naghahatid ng kilig. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.